pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Pinararapat lang na pagkukulan natin lahat ng mataas na karangalan at pagkikitagan. At sapagkat ito ay dapat gawin na may pagkasinang-dakilang Diyos, tayo po ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang awit. Pinakahintay nila ang pagsapit ng araw na ito. Araw na gugunitain ng iyong mga anak sa buong panahon ng kanilang buhay. Araw na di pagbubuklodin mo sila ng iyong mga katotohanan. Alam mo po kung gaano kahalaga ang ganitong sandali sa buhay nila, mga anak. Pawiin mo po anumang mga kahadlangan, kung anuman ang nakita mong mga pagkukulang, kasalanan na gawa ng iyong mga lingkod. Patuloy mo sana kaming patawarin, pakilinis sa lahat ng aming mga karumian, upang maangkop ang bawat isa sa kapananan ng mga pagsamba sa iyo. Huwag mo kami uulilain, kaya ganun ikaw ang itatali mo sa kanila, gawin mong bukas ang kanilang isip, ibiyaya mo po sa bawat isa sa kanila ang ganap na pangunawa, upang ang lahat ng maririnig na katotohanan, hindi lamang maunawaan at matandaan, hindi lamang tumimo sa puso't isipan, kundi lahat ng mga katotohanan, maganap at maisakatuparan. Tayo po ay nagkakatipon ngayon at kapatid na Cheryl Briones sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Sinasampalatayan natin na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalala ko ng isang katulong niya. At pinulugan ng Panginoong Diyos ng di gawas ng bibig ang lalaki. At sinapulog at pinuha isa sa kanyang mga tadya. At ay dinala niya sa lalaki. At sila ay binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo ay magpalaanakin at magpakarami. Dapat natin alalahanin kung gayon ay gayahan ng mga taong kanyang nilalang. Dinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Asawa ay itinani ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhan. Kaya hindi ang babae ng lalaki ang siyang dapat na magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae ng pag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng ating Panginoong Diyos sa iyo. Ilang lalaki inasal, nakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia, upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahalang dapat iukol ng Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapala na din
na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas. Tinatagubilin sa lalaking itinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Ngayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay ng Kristo. Dapat maliwanag ko sa iyo. Hindi pananagutan, hindi tungkulin ng babae ang magtrabaho o maghanap buhay. Kung meron man tayong nakikita sa panahon ngayon ng mga asawang babae na tumutulong sa kanilang asawa sa pagtatrabaho, marahil ay bunga ng kahirapan, pero hindi yun tungkulin ng babae. Ang nananagot sa pagtatrabaho o paghahanap buhay ay ang lalaki.